Grabe na ang Cleveland Cavaliers' perfect record start. LA Lakers umaakyat na sa standings dahil kay LeBron at leak video na nag-viral na laman kung ano ang sinabi ni Curry kay Klay. Patuloy ang kahangahangang takbo ng Cleveland Cavaliers matapos talunin ang Philadelphia sa score na 114-106 sa kanilang home court nitong Huwebes na nagpapanatili sa kanilang hindi pa natatalong laro na umaabot sa 13-0 this season. Apat lamang na NBA teams sa kasaysayan ang nagsimula ng season ng mas maganda kaysa sa 2024-25 Cleveland Cavaliers ay ang 2016 season Golden State Warriors, 2003 season Dallas Mavericks, 1994 season Houston Rockets, and 1958 season Boston Celtics. Ang Cavs ay kasalukuyang may pang-anim na pinakamagandang simula sa isang season sa kasaysayan ng NBA. At isang panalo na lang ang kailangan para maabot ang pang-apat na pinakamagandang simula sa NBA. Parehong nagsimula ng 14-0 for 2002-2003 Dallas Mavericks and 1957-1958 Boston Celtics. Samantala ang 1993-1994 Houston Rockets and 1948-1949 Washington Capitals. Ang may hawak ng pangalawang pinakamagandang simula na may 15-0 record. Gayunpaman, may mahaba pang lalakbayin ng Cleveland para maabot ang all-time season opening win streak, ang 2015-16 Golden State Warriors. Sa pangunguna ni Stephen Curry ay nagsimula ng kanilang season na may record na 24-0 start at nagtapos sa regular season na may NBA best na 73-9 record. Ang record-breaking na season ng Warriors na iyon ay natapos ng walang championship nang gumawa si LeBron James at ang Cavaliers ng isang di malilimutang finals comeback upang makuha ang kauna-unahang NBA titulo ng Cleveland. Sa ngayon, ang Cavaliers ngayong taon ay nagtataguyod ng kanilang sariling kasaysayan sa isang mainit na simula na ikinagulat ng marami. Nagsimula ng comeback ang Cavaliers sa pangunguna ni Darius Garland na nagkaroon ng 13 puntos sa ikatlong quarter. Inaangat ang Cavs mula sa mabagal na simula sa unang half. Nagtapos si Garland na may 25 puntos, 6 na assists, 5 rebounds. Kahit na nagkaroon ng mabagal na simula sa shooting, si Donovan Mitchell ay natapos na isang assist na lang ang kulang para sa isang triple-double. Tumama siya ng 3 clutch 3-pointers sa huling 3 minuto upang tulungan ang Cleveland na makaangat at pigilan ang comeback ng 76ers. Nagtapos si Mitchell na may 23 puntos, 13 rebounds at 9 na assists. Si Garland at Mitchell ang naging sentro ng perfect record na ito ng Cleveland na sinusuportahan ni Evan Mobley na kasalukuyang tinatamasa ang pinakamalakas na season sa kanyang 4 na taong karera mula nang siya ay mapili bilang pangatlo sa 2021 NBA Draft. Ano sa tingin nyo ngayon mga kaibigan sa Cleveland? Sa ibang balita naman, tinalo ng Los Angeles Lakers ang Memphis Grizzlies nitong Huwebes ng araw na pinalawig ang kanilang winning streak sa 3 laro. Sa ngayon, may record na silang 7-4 start this NBA season at muling bumangon ang Los Angeles mula sa mahirap na bahagi ng kanilang season matapos magsimula ng 3-0 record. Wala ang star point guard ng Memphis na si Ja Morant sa laban, ngunit nakatanggap pa rin sila ng mga solidong kontribusyon mula sa buong koponan. Nanguna si Jaren Jackson Jr. na may 29 na puntos at 6 na iba pang manlalaro ng Grizzlies ang nagtapos na may double figures. Ang star ng laro ay si LeBron James na nagtala ng 35 puntos, 14 na assists at 10 rebounds. Gumawa si James ng kasaysayan sa NBA bilang pinakamatandang manlalaro na may 3 sunod na triple-doubles. Matapos mag-record ng triple-double laban sa Philadelphia 76ers at Toronto Raptors, pumasok si James sa larong ito laban sa Memphis na may tsansang gumawa ng kasaysayan. Tinupad niya ito at bilang nangungunang scorer ng NBA sa lahat ng panahon, nagtapos siya sa isa sa pinakamahusay niyang performance ngayong season. Dahil sa performance ni LeBron, umangat ang Lakers sa 6-0 record in home court. Ang pagkatalong ito ay nagdala sa Grizzlies sa 7-5 record this season at pupunta sila sa San Francisco para harapin ang Golden State Warriors sa Biyernes. Dahil sa mga injury na kinaharap ng Memphis sa simula ng season, kinailangan nilang mag-step up ang iba't ibang manlalaro gabi-gabi. Bagamat nakatulong ito nitong Huwebes, hindi ito naging sapat laban sa isang Lakers team na may higit na star power sa pagitan ni James at Anthony Davis.
Anong masasabi nyo sa performance ngayon ni LeBron James, mga kaibigan? At speaking of Warriors, bagamat maaaring hindi inamin ni Steph Curry na ang pag-alis ni Klay Thompson ay may personal na pakiramdam, tila ipinakita sa kanyang paglalaro ang kabaligtaran. Noong Miyerkules ng araw, bumalik si Thompson sa Chase Center para sa unang pagkakataon mula nang siya ay matrade sa Dallas Mavericks noong off-season, matapos ang isang taong hindi pagkakontento sa kung paano hinarap ng front office ng Golden State Warriors ang kanyang kontrata. At habang marami ang nag-abang ng explosive showdown, sina Curry, Thompson at Draymond Green ay sinubukang gawing tila ordinaryo lang ang pagbabalik ni Thompson. Ngunit tila mas handa si Curry sa laro kaysa sa inaasahan. Sa kabuuan ng laban, tinutukan siya ng depensa ng Mavericks kasama ang ilang mga defender na humarap sa kanya, at si Thompson pa mismo ang nagbantay sa kanya sa isang punto. Sa huling bahagi ng laro, tinanghal ni Curry ang Curry Flurry na umiskor ng 12 sunod na puntos upang maibigay ang kalamangan at sa huli ang panalo sa Golden State. Ang lahat ng puntos niya sa huling 3 minuto ng laro ay mahalaga, ngunit ang kanyang huling 3 puntos ay nagpatibay ng kanilang tagumpay. Sa natitirang 30 segundo, dinribble ni Curry ang bola laban kay Luka Doncic bago mag-switch si Derek Lively para siya ang magbantay kay Curry. Kung titingnan ng oras, bumitaw si Curry ng 28-foot step-back jumper sa harap ng Dallas center na si Lively para tuluyang masiguro ang panalo para sa Golden State. Matapos ma-shoot ang 3-pointer, humiling ng timeout ang Dallas, at habang naglalakad ang mga koponan patungo sa kanilang mga bench, ginawa ni Curry ang kanyang night-night celebration at ipinakita pa ang kanyang Warriors jersey sa mga tagahanga. Nakunan ng mga kamera ang 4 na beses na kampiyon na tila nagpapadala ng mensahe kay Thompson. "You better stay here, you better stay here." Tila sigaw ni Curry habang tinuturo ang signage ng Warriors sa dulo ng court. Hindi malinaw ang eksaktong sinabi, ngunit nagsisigaw ng "yeah" si Curry patungo sa direksyon ng Mavericks habang papunta sa bench. Pagkatapos ng laro, nagbigay si Green ng higit pang konteksto kung bakit tila mas ganado si Curry sa laro, lalo na matapos ipakita ang tila pagbabaliwala sa halaga nito. Sa kanyang panayam kay Baron Davis sa pinakabagong episode ng The Draymond Green Show, ibinahagi ni Green ang kanyang interaksyon kay Curry bago ang laro. Kaya hindi nagsalita si Steph kasi dapat siya ang magsasalita bago ang laro, pagsisimula ni Green. "Oo, tinawagan ko si Raymond at sinabi ko sa kanya na hindi ako magsasalita. Kailangan ko lang mag-focus sa laro kaya hindi ako magsasalita at kinausap ko si Klay tungkol dito." Sinubukan niyang makipag-ugnayan kay Klay tungkol sa ibang bagay, ngunit hindi siya sinagot ni Klay kaya nagalit siya. Kaya ayun, eto na tayo. Kaya ganun siya kamotibado. Anong masasabi niyo, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.